siyempre po sa inyo na aking mga kapatid sa pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Amen. Narito ba siya? Amen. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Mahal ba natin ang ating Amen. Panginoon? Amen. Napakalakas sa palakpak sa ating Diyos. Bless! 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 Maraming salamat, Ama, sa bagakong ito. Talagang biniyayaan mo kami ng kalakasan. Yan, paulit-ulit kong sinasabi, pinasasalamatan at pinapatutuhanan. Na sa mga edad natin ito, kung tayo ay hindi naglilimot sa Diyos, baka naandun lang tayo sa edad sulok, di ba po, mga kapatid? Pero kay buti-buti ng ating Panginoon sa pagpapahalaga niya, sa dakilang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, ay ito tayo, narito pa ang ating manghirap na buhay. Maliwanag pa ang ating isipan, hindi pa tayo naguhulianin. Amen? At nariyan yung alertness natin, yung kasiglahan natin para tumugon sa araw-araw niyan, mga mahalagang ipinag-utos. Kaya, ang mataas na papurit ko sa salamat ay lagi kong ibinabalik ang nangyari. Na tayo po ay dadako na sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi nga, isinugo ng ating Panginoon. Bago man isinugo, hinirang ng ating Panginoon yung 12 alagad. Tayo din, di ba? Tayo ay tinawag din at pinili sa karamihan ng ating Panginoon. Kaya mapapalad tayo dahil kung papaano humihirang ang Diyos noon, magpahanggang ngayon ay patuloy. Ito rin yung kanilang yung pagtawag ng Diyos sa kanila Tomas, kila Pedro, kila Santiago, kila Juan, na ganun din po tayo. Dahil sila ay mga mahihirap, hindi sila matatalinong tao, hindi sila mga maaalam na tao. Sila ay hindi bihasa sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ganun din po tayo. Tayo ba ay mga titulado ba na tinawag ng ating Panginoon? Pinipili niya yung naroon yung puso sa pagsunod sa Kanya. Na sabi nga yung kanta natin na Panginoon, narito ako. Ako'y naiiyak yan na nagagalak sa kanta niya. Napakaganda ng kanta niya na sabi nga tayo ay kahit nahihirapan bilang mga nanay na basic sa ating tahanan, ang dami nating obligasyon, pananagutan sa ating pamilya. Pero tayo pa rin talaga ang noong pa man na nasa sinapunan na pala tayo ng ating mga magulang, lingid sa ating kaalaman, tayo pala itinakda na ng Diyos, ni Amang Yahweh. Dahil may panahon na tayo ay itatalaga niya at tatawagin niya. Pero wala tayong kaalam-alam na magiging isa tayong tagapaglingkod ng ating Panginoon. Amen? Na ako isa na doon, sabi ko nga, wala naman akong alam dito po, brother, lalo na ako, hindi naman ako palabasan ng Biblia. Hindi naman ako nag-aral sa mga Catholic school. Hindi pala yun. Binabasihan ng ating Panginoon yung pagtawag sa bawat tagapaglingkod niya. Na hindi doon nakabase. Nakabase pala siya sa kagustuhan ng ating puso. Kung tayo ba talaga ay handa sumunod sa kanyang kalooban. Doon pala tinitingnan ng Diyos. Kung tayo ay handang ialay natin ang ating buong sarili, ang ating buong buhay para sa pagsunod, pagpapahalaga sa kanyang pagpili at pagtawag. Amen? Na parami. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga kapatid, bakit ako po ang magpapalaganap, katulad na naman ng bagong tungkulin? Ako ang mag-ihiling. Pero hindi mo dapat questioning pala ang Diyos. Siyempre, tayo bilang tao, nasasabi po natin yan dahil wala nga tayong alam. Maliban pa doon po, walang gumagabay noon sa atin, sa ating mga buhay. Tayo ay mga basic sa paghahanap buhay, mga ligalig sa anumang mga bagay na ating kinakahumalingan na mga makamundong bagay. Wala sa isip natin na tayo ay tatawagin at bibiyayaan niya ng mga tungkulin na gagampanan natin sa ating komunidad. Una, sa ating pamilya. Dahil bago man tayo lumabas ng ating tahanan,
ng ating kapitbahayan, ng community, ay ang ating pamilya muna. Bagamat hindi pa man natin nahuhubog ng gusto sila, pero ito pala ay problema na ng Diyos. Siya na ang bahala doon sa ibang kakulangan natin dahil siya nga ang tagapagpuno ng lahat ng ating kakulangan. Tama po ba, brother? Amen? Dahil kay buti-buti niya na eto tayo, marami tayong hindi alam sa kanyang salita, sa kanyang makapangyarihang salita, sa mga gawain niya, sa pagpapagaling, sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Ni sa pangarap, hindi natin napanaginipan ito. Hindi natin pinangarap ito. Iba ang mga pangarap po natin sa ating mga buhay na marating. Pero ito pala ang higit pa sa kayamanan ng mga pangarap natin sa mundong ibabaw. Nakaloob ni Amang Yahweh. Malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Oo nga naman, pag maisip-isip mo, bakit ako? Bakit yung mga apostol noon? Mga mangingisda, mga tagapaningil ng buwis, makasalanan. O bakit ako? Ang dami-dami kong karunihan sa aking buhay. Kung iisipin natin, hindi man tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos, bakit pangungunahan natin ang Diyos? Na siya ang nakakaalam ng lahat. Dahil doon tayo sisimulang linisin, baguhin, magpahanggang ngayon ng ating Panginoon. O, di ba po? Ganun kabuti, ganun kadakila ang kanyang pagpapalaga at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Na kung susunod lamang tayo, hindi tayo susuway sa kanyang kalooban, magiging mabuti at makabuluhan ang ating buhay. Amen? Palakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen? Kaya, mahirap maging isang tagapaglingkod. Pero, kapag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, tunay na lahat yan mapagtatagumpayan po natin. Kasi ang mga pagsubok na ating mararanasan, ito'y kanyang pinahihintulutan para tayo ay tiningin ang ating pananampalataya. Ang ating buong katauhan, linisin niya, aalisin niya kumbaga sa mga isang puno, yung mga hindi karapat-dapat, na dapat malaglag na ng mga dahon ay maalis na yun. Unti-unti niyang babawasan. Yung ating mga kasamaan, kapangitan na pag-uugali, mga hindi, mga kaaya-aya sa kanyang paningin, sa kanyang pandinig. Amen po. Na, sabi nga, gusto mo ng biyaya, ng kagalingan, pero masusuwayin ka naman. Kinakain mo yung bawal. Bawal lang ako. Masarap na ang bawal. Pero, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Gusto mong gumaling, suway ka naman ng suway. Nakaw ka naman ng nakaw ng bawal sa iyo. O, diba? Paano ka gagaling? Kahit ipagdasal ka ng maraming mga relihiyosong tao, tunay, na hindi mo makakamtan ang himala ng kagalingan dahil sa ating pagsuway. Pero kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, na jeta-jeta, bawas ng kanin, bawas ng mga taas ng kolesterol, yung mga hyperacidity, yung mga maasim, iba pang mga bawal sa mga iba't ibang sakit, tunay at tiyak yung himala ng kagalingan ay ating makakamtan. Amen? Malakas na palakpak sa ating buhay. Kung gusto nating mabago, pero suway naman ng suway tayo sa kalooban ng Diyos, ang sinusunod po natin ay ang ating mga kagustuhan bilang tao. Papaano po tayo pag papalain, bibiyayaan ng Diyos? Kung ang ating kagustuhan, ang ating sinusunod, magpahanggang sa ngayon, wala. Kaawa-awa, magiging walang kabuluhan ang ating mga buhay. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Dahil, sabi nga, tinitingnan ng Diyos yung laman ng ating mga puso. Kung marami pang bagahe ang sasagabal para tayo'y makadaan sa makipot na pintuan. Dahil tayo ay mga tao na may kahinaan, pero naroon lagi ang
tulong ng Diyos, awa at habag niya, na tayo ay mapapatawad lagi. Kung hihingi lamang lagi tayo ng kapatawaran. At huwag nating paulit-ulit na susuwayin ang Diyos dahil ito ay hindi makabubuti sa ating araw-araw na pamumuhay. Gusto mong makapasa, hindi ka naman nagre-review mabuti. Inaasahan mo lang. Kahit manalangin ka ng manalangin, kung hindi mo naman tutulungan sa gawa. Sabi nga, kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang paggawa. Kung masusuwayin naman, wala rin tayong makakanta na grasya at habag ng Diyos. Dahil alam naman ng Diyos na tayo ay laging kulang. Kaya pupunuan niya ang mga pagkukulang na yun. Basta tayo ay maging mapagsumikap sundin ang kanyang mga aral at katuruan. Maisa pamuhay natin ito ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga, mahabang proseso ng pagbabago man yan. Unti-unti o metanoia na tinatawag, ang mahalaga tayo'y nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon sa Kristo. Na hindi natin makakamtan yung mga biyayang yan. Kung pasaway tayo ng pasaway. Kung tayo ay hindi itutuon natin ang ating puso't kalooban ng ating mga buhay na maging liwanag din tayo ng iba katulad ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga, dapat makita sa ating mga paggawa, yung ginawa ng ating Panginoon. Dapat kawangis tayo ng ating Panginoon. Yung mukha niya ay dapat nasa atin din. Magiging kamukha tayo ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga pagsunod, paggawa, mga pananalita, pagkilos, dahil doon titingnan ng kapwa natin na tayo ba ay tunay at tapat na lingkod at makatotohanan ng ating mga ginagawa. Amen? Kasi mahirap na mapintasan yung gawain ng Diyos sa pamamagitan natin. Ito'y ating pananamutan sa Diyos. Hindi tayo kasi gumagawa para ipakita sa tao. Hindi tayo po gumagawa para Kasi mapapurihan. Ano po? Kahit na mabuti na yung ginagawa mo, hindi ka pa rin nila Opo, hindi po. kikilalanin. Opo, ganun po. Tayo ay gumagawa ng mabuti sapagkat nakikita natin si Kristo sa ating kapwa. Opo. Pero kung ang gagawin mo lang, mag-iingat kasi baka makita ka ng mga taong gano'n eh. So, hindi nga po tayo gumagawa ng mabuti para ipakita lang sa mga tao. Para maparangalan tayo, di ba po, brother? Gano'n. Gumagawa po tayo ng mabuti, nagbabahagi tayo ng mabuti, Sa pinagsusumikapan po kalikasan natin ng ito. tao, mabuti man yung ginagawa mo, Ay mayroon pa. masama man yung ginagawa mo, parehas lang eh. Opo. Kasi parehas lang na uusigin ka. Opo. Dadanasin pa rin natin Oo, ang ganun po yun eh. Kaya pag-uusig. mabuti, Kasi ang kaya ating masama yung Panginoon na. ginagawa mo, Opo. parehas lang yan. Opo. Nandoon pa rin yung Oo. mga komentos. Oo, ano pa rin yung Lahat kanilang yun. mga komento. May Hindi sila komentos. magiging kontento. Opo. Ligado. Wala kasing kakontentuhan ng bawat Oo, tao. ganun po yan. Ganon ang kalikasan sa tao po. Lalo na yung inggitero. Yung inggitero, ay nako, lahat na lang ng makita. Ay kailangan meron siya. Hindi naman kaya. Eh kung ang kaya niya lang, yung ganung bagay, eh di Oo. syempre hindi naman siya kalulugan ng Diyos po. Kaya nga po, Diba? gusto mong maging valedictorian. Hindi na kaya ng utak Hindi mo. man abot ng kaisipan. Hindi abot ng kaisipan mo. Kaya kung magtataga ka, at sa tulong ng Diyos, pwede. Opo. Kasi kapag tayo ay nagtsatsaga, laging magbibiyaya yan. Laging mamumunga yan ng mabuti. Gawin mo sa harap ng Panginoon. Oo. Hindi gagawin mo Sa harap ng tao. sa harap ng tao na kailangan ako makita nila na yung ginagawa ko, tama. Makita, ay naku po, dito. Kasi ang lahat ng ating ginaganap na mga tungkulin ng paggawa natin ito ay iniaalay natin sa ating Panginoon. Hindi Ganyan sa ang kapwa natin. paglilingkod. Ganun po ang tunay at tapat na paglilingkod. Dahil
ibig din natin tularan, pinagsusumikapan natin Ngayon nga, ginagawa ng ating yun daw, ginawa ng ating isipin mo ang hinuhuli, yung mga walang damit. No? Pero ang kinukulong, naka-Amerikana. Saan ka naman nakakita ng ganyan? yun na po yung trending. Oo, hinuhuli, walang damit eh. Di ba? Bawal walang damit. O tapos, ang ikukulong, naka-Amerikana din. Si Marcolita. Kagaganda ng mga kasuot. Mga kasuotan, Oo, mga mariringal. mariringal, di ba? Kaya, kapuri-puri. Para makasuot ng maganda. Kaya nga po talagang kakaiba na ang panahon. Kaya ituon lamang natin ang So, ating gumagawa puso. tayo ng mabuting bagay, hindi para ipakita sa mga tao. Hindi Gumagawa magpasi. tayo ng mabuting bagay, sapagkat ito yung utos ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Ano man ang ginawa mo sa Sa iyong iyong kapwa ay sa iyong ginawa. akin mo. Ginawa. So, ang gantimpala, nasa Panginoon na. Amen. Pero yung sasabihin mo, ikaw ay pupurihin ka ng mga Ay. tao. Naku, ang galing-galing. Naku, napakahusay. Huwag mo nang asahan. Huwag Peter. natin hangarin po yun. Huwag mo nang hangarin dahil imposibleng mangyari. Mahirap. Opo, napakahirap yan. Oh, at ikaw siguro, dumaan ka na rin sa mga ganyan. Ay, ganun po, Brad. Talagang naranasan ko ang lahat ng yan po. Lahat naranasan. Pero, dahil doon sa karanasan na yon, Oo. talagang ako naman ay hinubog ng ating Panginoon. Oo. O dito ka anak, para Pero matuto ka. hindi ka kaagad sinabitan ng medalya. Ay, opo. At saka hindi ko po hinahangad na ako magka-medal dyan. Di ba? Maparangalan. Ang hinahangad ko ay maparangalan ko ang ating Panginoon. Ang Amang pinapit Yahweh. mo ay mga salita. Opo. At yun, yung Di dito ba? ko nasumpungan ang mga biyayang yan dahil walang ibang Masasakit na salita ang Opo. iyong naanay. yung mga pag-uusig, mga pag-aalimura, naranasan namin po Di yan. ba? Tunay na hindi naman natutulog ang Diyos 24/7. Talagang napakabuti nga. Dahil sabi nga, pag tayo ay nagpapakababa lagi, talagang naroroon yung biyaya ng ating Panginoon. Hindi tayo kailangan magmataas, wala tayong maipagmamataas, maipagmamalaki. Lahat yan kasi nagmumula sa ating amang nasa langit. Wala naman tayong kayamanan o pag-aari sa mundo ito, kundi ang kasalanan lamang. Na mahirap na maging mapagmalaki. Kasi wala Wala naman tayong bit-bit nung tayo iniluwal ng ating mga ina sa mundong ibabaw, kundi ang ating minanang kasalanan. Ang tutularan natin, ang isang maging ehemplo natin sa ating paggawa ay ang ating Panginoong Jesucristo, na ibig din natin kahit papaano makatahak tayo doon sa banal na landas, na yung mabuting landas na marating natin yung buhay na walang hanggan. Wala na tayong inaasam at hinahangad pang iba, kundi ang mapaglingkuran natin ang ating kapwa. Ay hirap, hindi ganun kadali po, pero sa tulong, sa awa at habag ng Diyos, magagawa natin ang lahat ng ito. Kasi kung sa ating sariling pong kakayanan, hindi kaya. Hindi natin ito. Pero kapag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, tiyak yun. Na siguradong sigurado. Unti-unti natin yan na magagampanan. At yung pagpaparangal natin sa ating Panginoon, lagi nating ganapin ito. Para nang sa ganon, maipakilala natin ang ating Panginoon amang Yahweh sa lahat ng dako ng sanlibutan ito. Kasi marami pa pong hindi nakakakilala sa kanyang banal na pangalan. At tayo ang inatasan niya na ipakilala siya at mangalap lagi ng mga tupa na mailalapit natin sa banal na pangalan niya. Dahil sila rin ay mga tupa rin na tulad natin noon
sa ating lumang buhay. At nakikinita-kinita natin lagi ang lumang buhay natin sa kanila. Magiging naroon yung ating awa at habag na nagmumula sa ating Panginoon. Dahil ang Banal na Espiritu Santo ang siyang tutulong sa bawat gaganapin natin na mga tungkulin sa ating Panginoon. At siguro, hindi tayo dapat manghinawa at hihinto sa paglilingkod. Hanggang may buhay, hanggang may nananalaytay na dugo, iaalay natin ito ng buong puso katulad ng ating Panginoon Yesu Cristo. Para nang sa ganon, sa kabilang buhay ay marating natin yung kaharian ng Diyos. Makadaan tayo sa makipot kapintuan. At sa pagkakataong iyon, hindi tayo kakatok sa pintuang iyon na hindi tayo mapagbubuksan ng Diyos. Amen? Marami kasing kailangan ganapin tayo na pinagagawa na mga mahalagang pinagtutos ng Diyos. Dahil dapat sundin natin ito na may kagalakan, may kababaan ng kalooban, may pag-ibig, na hindi tayo napipilitan, na hindi magiging walang kabuluhan yung ating pagsunod. Sumunod tayo na makita yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa na tungkulin. Para nang sa ganon, may biyaya na nakalaan para sa atin. May kabilang buhay pa tayo, hindi lamang ito ang buhay dito, pansamantala lamang tayo sa mundong ibabaw. Ang paghahandaan natin yung kabilang buhay, na doon tayo dapat umuwi o manumbalik sa piling ni Amang Yahweh. So yun lamang po, maraming salamat.